Ang pag-iyak at bulungan ng pamilya sa ospital ay may sariling ritmo, na para bang may dalang lumang sugat ng lahi, may isang namatay, may isang nagkasala, may kailangang managot, at walang sapat na salita para gawing magaan iyon. May nakakita sa iyong lumapit sa medication prep area bago ma-inject ang pasyente, sabi ni Daniel, diretso ngunit hindi pa naninindak. Humigpit ang hawak ni Nico sa brown envelope. Lumapit po ako sandali, napatingin si Mara. Napansin niya kung paano tumigas ang batok ni Carlo sa may gilid, parang gusto niyang lumayo ngunit hindi makagalaw. Bakit? Tanong ni Daniel. May concern po ako sa isang batch ng ampules na galing delivery kahapon, sabi ni Nico. May isang box na maling na label sa storage shelf. Nung napansin ko sa audit, inisa-isa ko yung mga nilabas sa floor. Kaya po ako umakyat, sandaling parang bumigat lalo ang hangin. Maling na label, ulit ni Mara, at ang lalamunan niya biglang tuyo na naman. Anong ibig mong sabihin? Si Nico ay nagpalit ng tingin sa kanya, at sa unang pagkakataon, may lumitaw na maliwanag na kaba sa mata nito. Hindi simpleng nerbiyos sa pulis. Ito iyong kaba ng taong alam na anumang susunod niyang sasabihin ay magbubukas ng pinto na mahirap ng isara. May ilang high alert meds na magkapareho ang laki ng vial at halos magkahawig ang color band, sabi nito, dahan-dahan. Nagkaroon po ng error sa pagbalik sa shelf ng night shift kahapon, ayon sa initial count ko. Hindi ko pa po masasabi kung ilan ang affected. Kaya ako umakyat para i-pull out sana bago magamit. At hindi mo agad sinabi. Tanong ni Mara. Hindi niya napigilan ang tigas ng boses niya. Napalingon sa kanya si Liza, na parang nagulat na may laman pa palang ganoong tunog ang dibdib ng doktora. Sasabihin ko nga po sana, mabilis na sagot ni Nico. Pero pagdating ko rito may trauma case sa kabilang cubicle. Nakita kitang nagpe-prepare. Tatawagin na sana kita, tapos may tumawag sa akin sa landline mula pharmacy. Pagbalik ko hindi nito tinapos. Hindi na kailangan. Pare-pareho silang lumingon sa katawan ni Adrian. Ano ang exact discrepancy? Tanong ni Daniel. Anong gamot ang dapat nasa shelf? Anong gamot ang posibleng napunta? Napahinga ng malalim si Nico. Saka dahan-daang binuksan ang brown envelope. May lumabas na photocopies ng inventory sheet, handwritten notes, at isang printed incident memo na mukhang hindi pa pirmado. Supposedly, ang nasa upper emergency cardio section ay beta blockers at calcium channel blockers. Pero may 2 potassium chloride concentrate vials na nakita ko kanina sa maling compartment sa main stock verification. Nanlaki ang mata ni Mara. Hindi siya gumalaw, pero sa loob-loob niya, para siyang sinampal. Kaya pala pamilyar ang pakiramdam niya na parang may tama sa sequence ng memorya niya ngunit may mali sa resulta. Ilang vials? Tanong ni Daniel. 2 confirmed sa main stock, sagot ni Nico. Hindi ko pa po sure kung may na-dispense na sa floor carts bago ko na-check. So alam mong may risk sa floor carts, sabi ni Mara, mas mababa na ang boses, mas delikado. At umakyat ka rito nang hindi sinisiguro munang nakuha lahat. Doktora, hindi ko tinatanong ang intensyon mo. Narinig ni Mara ang sariling boses at muntik siyang ma-atras sa sobrang talas nito. Ngunit hindi na niya iyon nabawi. Tinatanong kita kung alam mong may possibility na may maling vial sa cart at hindi mo agad pinahinto ang paggamit. Namutla si Nico. Nag-audit pa lang ako. Hindi ko po alam na may nagamit na. Pero alam mong may possibility. Singit ni Daniel, at ngayon ay mas malamig na ang tono. At hindi mo agad in-escalate sa charge nurse o sa attending physician. Tahimik si Nico ng ilang segundo. Ang katahimikan ang sumagot. Mula sa likod, dumating si Dr. Tan at kinuha ang incident memo mula sa envelope. Binasa niya iyon ng mabilis, ang mga mata gumagalaw na parang scanner. Bakit hindi ito na-report agad sa akin? Tanong niya. Hindi sa pulis, hindi sa pamilya, kundi kay Nico. Napakurap ang pharmacist. Sir, initial verification pa lang po. Ayoko munang mag-cause ng panic kung hindi pa complete. Panic, bulong ni Elena mula sa loob, at lahat napalingon. Nakatayo na siya ngayon sa gilid ng cubicle. Ang kamay niya hawak-hawak ng dumating na babae, isang payat na morena na halatang galing pa sa bahay, nakatsinelas, buhok minadaling atali. Kaya pala may namatay para hindi kayo magpanik. Ang kapatid niyang babae marahil ay biglang napabuntong hininga, saka humawak sa braso ni Elena ng mas mahigpit. Hindi sumagot si Nico.
Hindi rin alam ni Mara kung gusto ba niyang makitang magsalita ito o manahimik na lang. May isang parte sa kanya ang gustong kumapit agad sa paliwanag. Stock error, look-alike vial, system failure. Hindi niya kasalanan lang. Ngunit may isa pang parte ang ayaw magmadali dahil hindi pa nawawala ang katotohanang siya pa rin ang nagturok. Kamay niya ang huling gumalaw bago tumigil ang puso ni Adrian. At gaano man karaming layer ng system ang mabuksan, hindi mabubur ang pakiramdam ng piston ng syringe sa ilalim ng daliri niya. Kailangan ay silang pharmacy records, sabi ni Daniel. At gusto kong makuha ang CCTV ng prep area, main pharmacy, at stockroom mula kahapon. May admin process tayo dyan, agad na sabi ni Dr. Tan. Hindi basta may namatay, putol ni Daniel. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot lalo, at may posibleng chain of negligence. Pwede kayong sumunod sa process ninyo, pero huwag ninyo akong harangan. Naramdaman ni Mara ang pagigting ng sitwasyon na parang kawad na hinihila sa magkabilang dulo. Institusyon laban sa investigasyon. Protocol laban sa pananagutan. Sa Pilipinas, alam niya kung paanong ang mga ganitong kaso ay pwedeng sumabog sa social media, lumabas sa tabloid, ipatawag sa hearing, gawing talking point ng kung sinong konsehal na gustong magmukhang kampi sa mahihirap. At sa kabilang banda, alam din niya kung paanong napakaraming pamilya ang nauubos sa paghabol ng hustisya, lalo na kapag malaki ang kalaban. Ma'am Elena, lahat napatingin kay Mara. Hindi niya inasahang magsasalita siya ulit ng ganoon kabilis, pero nang lumabas ang pangalan ng babae sa bibig niya, alam niyang hindi na niya pwedeng umurong. Lumapit siya ng dahan-dahan, ramdam ang kirot sa binti dahil ngayon lang niya napansin na ilang oras na siyang nakatayo. Tumigil siya sa distansyang hindi bastos, hindi rin sobrang malayo. May lumalabas na posibilidad na hindi ito simpleng individual mistake lang. Pero hindi ko gagamitin yan para iligtas ang sarili ko. Saglit siyang huminga, at naramdaman niya ang pagtitig ni Dr. Tan, marahil babala na huwag masyadong magsalita ng walang counsel. Hindi siya tumingin. Ako ang nagturok, responsibilidad ko yun. Pero gusto ko ring malaman ang buong totoo, kung paano napunta ang maling gamot sa tray, at kung may mga dapat nangyari bago iyon na hindi nangyari. Tinitigan siya ni Elena. Hindi lumiit ang galit nito, pero may iba ng halo ngayon, isang mapait na pagnanais na sana totoo ang sinasabi niyang hindi siya tatakbo. At anong silbi noon sa amin? Tanong nito, basag ang boses ngunit kontrolado. Bubuhayin ba niyan si Adrian? Hindi agad nakasagot si Mara. Wala talagang tamang sagot. Walang training module para sa sandaling tinatanong ka ng asawa ng namatay kung anong silbi ng katotohanan kapag patay na ang mahal nila. Hindi, sabi niya sa wakas, napakababa ng boses. Hindi siya mabubuhay nun. Napakagatlabi si Elena, at sa isang iglap, bumaluktot ang mukha niya na parang gusto na naman niyang sumabog sa iyak pero pinipigil niya para hindi siya magmukhang mahina sa harap ng mga taong nagkamali sa asawa niya. Pero dagdag ni Mara, at naramdaman niyang kamakalag ang loob niya sa bawat salita. Pero hindi ko hahayaang gawin siyang footnote sa incident report. Saglit na walang nagsalita. Sa malayo, may dumating na janitor na tinanong ng guard kung saan dadaan dahil may incident area. May tunog ng mop bucket wheel sa tiles. Nakakapangilabot kung paano patuloy ang maliliit na praktikal na galaw ng ospital habang ang buhay ng isang pamilya ay kakawasak lang. Si Elena ay tumingin sa katawan ng asawa niya, saka muling bumaling kay Mara. Huwag niyo akong papangakuan kung hindi niyo kayang panindigan, sabi niya. So ay nasawang na ako sa mga taong magaling magsabi ng haharapin ko habang kami yung bumabagsak. Tumango si Mara, hindi bilang reflex. Totoong tumango siya dahil iyon lang ang kaya niyang ibigay na hindi kasinungalingan. Maya-maya, iminungkahi ni Ma'am Fe na ilipat muna ang pamilya sa consultation room para makausap ng maayos. Tumutol si Elena noong una, ayaw iwan ang katawan ni Adrian, ngunit nang dumating ang isa pang kamag-anak, isang lalaking nasa 30 anyos, malapad ang balikat, marahil bayaw at niyakap siya ng mahigpit, saka lang siya bahagyang lamambat. Hindi natin iiwan si kuya, sabi ng lalaki, mahina ngunit buo. Andito lang kami. Dahan-dahan nilang inakay si Elena palabas ng cubicle. Habang dumaraan siya sa tapat ni Mara, hindi siya tumingin, pero naramdaman ni Mara ang bigat ng presensya niyang iyon, parang utang na hindi mababayaran. Pagkaalis nila, mas naging malamig ang silid. Mara, office. Now, si Dr. Tan iyon. Hindi na pakiusap.
Utos. Sinundan niya ito hanggang sa maliit na administrative office sa dulo ng corridor, katabi ng records room. Pagpasok niya, unang bumungad ang amoy ng lumang papel, kape na napabayaan ng lumamig, at air freshener na citrus pero hindi kayang takpan ang amoy ng stress. May metal filing cabinet sa sulok, 2 plastic plant sa ibabaw ng credenza, at isang framed mission vision statement ng ospital na biglang nakakatawang basahin sa gabing ito. Close the door, sabi ni Dr. Tan. Ginawa niya. Ilang segundo, walang nagsalita. Si Dr. Tan ay nakatayo sa likod ng mesa, hawak ang photocopied memo. Do you understand the gravity of this? Tanong nito. Hindi siya umupo. Hindi rin inalok na umupo. Yes, sir. No, I don't think you do. Ibinaba nito ang memo sa mesa nang may sapat na lakas para umugang ang salamin sa paperweight. 1 patient dead. Possible medication error. Relative asking for investigation. Police already inside. Pharmacy discrepancy. At ikaw, sa halip na manahimik muna at maghintay sa legal, nagsasalita ka na parang whistleblower. Napapikit si Mara ng saglit. Pagmulat niya, nakatingin pa rin siya sa mission statement sa dingding compassion, integrity, excellence. Halos gusto niyang tumawa. Sir, may namatay. Alam ko yun. At may mali sa system. Lahat ng ospital may mali sa system. Hindi ibig sabihin ibubuyangyang mo ang loob natin habang hindi pa kumpleto ang facts. Ramdam ni Mara ang init na unti-unting umaakyat sa leeg niya. Pagod siya, takot siya, nanginginig pa ang daliri niya, pero may kung anong matigas na umuusbong sa gitna ng pagkabaliw ng gabing ito. Hindi ko binubuyangyang, sir. Nagsasabi lang ako ng totoo sa asawa. Ang totoo. Umismed ng bahagya si Dr. Tan. At sigurado ka na bang alam mo ang totoo? Tumama iyon. Dahil hindi nga siya sigurado. At marahil iyan ang dahilan kung bakit mas masakit marinig. Hindi pa, sabi niya. Pero alam kong hindi pwedeng unahin ang pangalan ng ospital kaysa sa nangyari sa pasyente. Tumigas ang mukha ni Dr. Tan. Be very careful, Dr. Villanueva. Madaling maging idealistic kapag hindi pa ikaw ang may binabayarang pamilya, mortgage, o reputasyon ng buong institusyon. Napatitig si Mara sa kanya. Doon niya unang naramdaman ang linaw ng agwat nila. Siya, anak ng jeepney driver at dating tindera. Siya, doktor na kumapit sa scholarship, sa utang na loob ng mga tito-tita, sa libreng hand-me-down books ng upperclassmen. Si Dr. Tan, consultant administrator na marunong manggalaga ng imahe dahil iyon ang nagpapatakbo ng makina. Pareho silang may punto. Pareho ring may kulang. May pamilya rin ako, sir, mahinang sabi niya. At baka pagkatapos nito, mas mapahamak pa nga sila. Naisip niya ang nanay niyang high blood ang pressure, ang kapatid niyang nag-aaral pa, ang maliit nilang bahay sa San Pablo na ipinagawa niya lang ng kaunti matapos ang unang taon niya bilang junior consultant. Naisip niya ang posibilidad na mawala ang lisensya, ang trabaho, ang kakayahang magpadala. Naisip niya ang hiya, ang chismis sa barangay. Ang tingin ng mga kamag-anak na Daisy proud na may doktor sa pamilya, tapos biglang may bulong na siya raw yung nakapatay. Kumirat ang sikmura niya. Then think carefully, sabi ni Dr. Tan. Because once this becomes formal, you do not get to take back anything. Bago pa siya makasagot, may kumatok ng 2 beses sa pinto at pumasok si Ma'am Fe, hindi na naghihintay ng pahintulot. Sir, sabi nito, halatang nagmamadali, na po ang quick CCTV access ng corridor. Wala pa po yung inside prep area dahil itang may hawak. Pero may nakita po si Daniel. Napalingon pareho sina Mara at Dr. Tan. Ano? Tanong ni Mara. Huminga si Ma'am Fe ng malalim. May kuha sa hallway. Kita po na bago ang injection, may staff na lumapit sa prep counter. Pero hindi malinaw ang mukha dahil nakakap at mask. Ang malinaw lang natigilan siya. Saka tumingin kay Mara na para bang hindi niya alam paano ihahain ang susunod na detalye. Ang malinaw po, Dok, hindi si Nico ang lumapit. Parang may kumalas na piraso ng lupa sa ilalim ng paa ni Mara at sabay ding may mas malalim pang hukay na bumukas. Sino? Halos pabulong niyang tanong. Umiling si Ma'am Fe. Hindi pa sure. Pero ang build parang babae. Nagsimulang umingay ang dugo sa tenga ni Mara. Babae, staff, nakakap at mask. Biglang may isang alaala na kumislap at agad nagtago isang pabango na hindi karaniwan sa matamis at matapang,
dumaan sa likod niya habang binubuksan niya ang tray. Hindi niya iyon pinansin noon dahil sanay na siya sa halo-halong amoy ng ospital at katawan. Ngunit ngayon, unti-unting umangat mula sa ilalim ng memorya ang pangalan ng isang taong matagal na niyang pilit hindi iniisip. At kasabay noon, bumalik ang pakiramdam ng isang lumang sugat na hindi naman talaga nagsara, tinakpan lang ng trabaho, ng pagod, at ng pag-aakalang nakalipas na ang lahat. At kasabay noon, bumalik ang pakiramdam ng isang lumang sugat na hindi naman talaga nagsara, tinakpan lang ng trabaho, ng pagod, at ng pag-aakalang nakalipas na ang lahat. Hindi agad nakapagsalita si Mara. Nakatayo lang siya sa gitna ng maliit na opisina, ang malamig na hangin mula sa luma ngunit malakas na aircon tumatama sa braso niya, ngunit hindi niya halos maramdaman dahil mas nangingibabaw ang unti-unting pag-akyat ng init sa dibdib niya. Pabango, matamis, medyo mamahalin, hindi bagay sa ordinaryong Earthshift. Hindi iyon floral na mura mula sa department store. Mas may lalim, mas may tapang, parang sadyang gustong mapansin. At may iilang babae lang sa buong ospital na kilala niyang gumagamit ng ganoong klase ng pabango dahil sa tindi nitong kumapit sa koridor kahit lumipas na ang tao. Isa na roon si Selena Sarmiento. Dok, tawag ni Ma'am Fe, maingat, na para bang nakikita niyang may hinahabol na mukha si Mara sa loob ng isip niya. Dahan-daang napakurap si Mara. Pwede ko bang makita ang footage? Tanong niya. Sa admin station pa lang po, partial lang, sagot ni Ma'am Fe. Pero malinaw na may lumapit. Hindi lang kita ang mukha. Let it enhance it first, singit ni Dr. Tan, mabilis, halos reflex. At walang pangalan na ibabato hanggat hindi malinaw. Napatingin si Mara sa kanya. May punto ito, ngunit sa tono ng administrador, may halo ring pagnanais na kontrolin ang bilis ng pagkakatuklas, at iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi siya mapakali. May naalala ako, sabi niya, dahan-dahan. Hindi pa sapat para maging akusasyon. Pero may naamoy akong pabango kanina sa prep area. Pabango, ulit ni Dr. Tan, halatang hindi kumbinsido. That's what we're going on now. Hindi ko sinabing iyon lang. Napahawak si Mara sa gilid ng upuan na hindi pa rin niya inuupuan. Pero may pumasok sa personal space ko habang naghahanda ako. Hindi ko nilinggan ng buo kasi may monitor sa harap ko at may sumisigaw sa trauma bed. Pero may dumaan sa likod ko. At hindi normal ang amoy na iyon sa Tahimik si Ma'am Fe. Si Dr. Tan bahagyang napapikit, parang pinipiling huwag ipakita ang pagkainis. Sino ang iniisip mo? Tanong nito sa wakas. Nagatubili si Mara. Sa sandaling iyon, parang bumukas ang pintuan ng nakaraan. Hindi niya nakita ang opisina. Hindi niya narinig ang mahinang tunog ng printer sa labas. Ang nakita niya ay ang resident lounge noon, 4 na taon na ang nakalipas, madaling araw, malamig ang ilaw, may 3 paper cup ng kape sa mesa, at si Selena nakaupo sa ibabaw ng counter, naka-scrubs ngunit mukhang hindi pagod, ang lipstick halos burado na pero buo pa rin ang tingin. Hindi mo pwedeng gawing moral high ground ang pagiging tahimik mo, Mara, sabi noon ni Selena, tumatawa ngunit masakit ang tabas. Hindi mo ba gets? Hindi sapat na magaling ka. Kailangan marunong ka ring gumalaw. Noon pa man, magkaiba na sila ng paraan ng pag-angat. Si Mara tahimik, todo trabaho, tiis, documentation, aral, tamang protocol, tamang pagod. Si Selena mabilis makisama, mabilis makabasa ng hierarchy, marunong humawak ng consultant, marunong umiti sa tamang tao at tumahimik sa maling sandali. Hindi naman siya bobo, sa totoo lang, matalino ito. Kaya lang lagi nitong ipinaparamdam kay Mara na may ibang laro sa ospital na ayaw niyang salihan at hindi niya alam kung kaya ba niyang tanggihan habang buhay. Selena, sabi ni Mara sa wakas. Ang pangalan ay lumabas na mabigat, parang bakal na inilapag sa lamesa. Walang nagsalita agad. Si Ma'am Fe ang unang napakurap. Si Draw, Selena, nasa admin liaison na siya ngayon, di ba? Tumango si Mara. Dati siyang may dahilan ka ba bukod sa pabango? Tanong ni Dr. Tan, matalim ang mga mata. Meron kaming history, sabi ni Mara, at agad niyang kinamuhian ang kahinaan ng pahayag na iyon dahil masyado itong malawak, masyadong pwedeng lagyan ng maling kulay. Professional conflict, noon pa. Conflict tungkol saan? Napatingin si Mara sa mission statement sa dingding na ngayon ay parang nangungutya na lang sa kanya. Hindi niya gustong ilabas ito. Dahil sa Pilipinas,
Ang mga lumang alitan sa trabaho ay hindi simpleng alitan lang, mabilis itong maging usap-usapan, mabilis maging chismis, mabilis ay pakitang may personal motive ang sino mang magsasalita. At ang isang babaeng doktor na may history ng banggaan sa kapwa babaeng doktor ay laging may kasunod na bulong na inggitan lang yan o may lalaki dyan o pareho kasi matapang. Ngunit wala na siyang oras para protektahan ang sarili sa paraang iyon. 3 taon na ang nakalipas, simula niya, at naramdaman niyang kumikirot ang likod ng batok niya habang nagsasalita. May pasyente kaming adolescent female sa charity ward. Suspected sexual assault, galing barangay referral. Mahirap ang pamilya. Gusto ng tiyahin na huwag ng imediko-legal dahil nakakahiya raw sa komunidad at baka hindi na makapag-asawa ang bata. Ang gusto ng bata, magpa-document. Tahimik lang siya pero malinaw. Gusto niya, pero may local counselor na pumunta, may tumawag na consultant, at biglang nagkaroon ng pressure na i-route na lang sa private handling, huwag nang dumaan sa formal documentation. Tahimik na nakikinig si Ma'am Fe. Si Dr. Tan hindi gumagalaw. Si Selena ang duty senior noon, patuloy ni Mara. At ako ang gumawa ng initial notes. Napansin ko kinabukasan na may pagbabago sa chart wording. Softened, less direct, parang inalis ang urgency ng assault findings. Inakusahan mo siya, tanong ni Dr. Tan. Hindi sa harap ng lahat, pero hinarap ko siya. At, napapikit si Mara, at malinaw niyang narinig ulit ang halakhak ni Selena noon, mahina pero matalim. You think the world rewards purity. Sabi nito habang nakasandal sa locker. Ang bata ba mabibigyan mo ng hustisya? O ilalagay mo lang siya sa mas malaking kahihiyan? Hindi ka pa marunong tumingin sa bigger picture. Ngunit ang bigger picture noon ay malinaw sa pakiramdam ni Mara, isang mahirap na batang babae ang tahimik na nawawalan ng boses dahil may mga taong mas malakas ang impluensya. Nag-report ako sa ethics, sabi niya. Hindi humusad, na-bury. Ilang linggo matapos noon, lumipat si Selena sa admin liaison. Mas lumakas ang kapit niya sa taas. Maagang lumalim ang mga guhit sa noon ni Dr. Tan. At iniisip mong babalikan ka niya dahil doon. Hindi ko alam. Totoo iyon. At iyon ang pinakamasamang bahagi. Hindi ko alam kung petty vendetta lang ba ang tingin natin dito. Hindi ko rin alam kung coincidence. Pero alam kong hindi kami naghiwalay ng maayos sa trabaho. At ilang beses na niya akong binalaan noon na ang mga taong hindi marunong sumabay sa sistema ay natatabunan. Sa labas ng opisina, may narinig silang mabilis na yabag at may tumawag ng Sir Daniel, nandyan na po yung it. Lumingon si Ma'am Fe sa pinto. Pupuntahan ko po muna. Tumango si Dr. Tan. Pagkalabas nito, mas sumikip ang espasyo. Mara, sabi ni Dr. Tan, ngayon ay mas mababa ang tono, hindi kasing tigas kanina pero mas totoo. Kung totoo ang hinala mo, delikado itong bitbitin ng walang ebidensya. At kung mali ka, masisira ka lalo. Sir, sira na ako kahit anong mangyari. Napatingin siya rito, at sa unang pagkakataon mula nang mamatay si Adrian, hindi siya nagsasalita bilang doktor na nagtatanggol ng proseso, kundi bilang taong biglang tumama sa pader. May namatay sa ilalim ng kamay ko. Kahit system error yan, kahit sabutahe pa, ako pa rin ang mukha nito. Alam ko kung paano tumingin ang mga tao sa doktor na involved sa patient death. Lalo na kapag may halong kapabayaan. Hindi na bumabalik ng buo yan. Hindi sumagot si Dr. Tan agad. Nakatingin lang ito sa kanya, at bagaman hindi nawala ang pag-iingat sa mukha nito, may bahagyang lamambat sa mata. Marahil dahil doktor din ito. Marahil dahil alam nitong totoo ang sinasabi niya. Then choose your next steps well, sabi nito. Dahil hindi ka lang sarili mo ang dala mo rito. Pati pamilya ng pasyente, pati staff, pati ospital. Napatawa si Mara ng tuyot, halos walang tunog. Iyon nga ang problema, sir. Lahat tayo may gustong protektahan. Bago pa humaba ang usapan, bumukas ang pinto at bumalik si Ma'am Fe, hingal ng kaunti. Sir, Doc, malinaw na po yung mas malaking screen sa admin. Hindi pa rin kita ang buong mukha, pero may isang detail. Ano? Sabay halos tanong ni Mara at Dr. Tan. Bracelet po, sabi ni Ma'am Fe. May suot yung babae sa kaliwang pulso. Makapal na gold chain bracelet. Napahigpit ang hawak ni Mara sa sandalan ng upuan. Kilala niya ang bracelet na iyon. Ilang beses niya iyong nakita kay Selena noon pa man hindi totoong ginto siguro o baka oo. Hindi niya alam, pero paborito nito.
malaki ang mga links, madalas ipanghampas ng mahina sa mesa kapag inis o naiinip. Naalala pa niyang minsang pinuna iyon ng isang konsultant at tumawa lang si Selena, "Remind me I have wrists worth decorating, sir." Admin station, sabi ni Mara, at hindi na siya naghintay ng pahintulot. Lumabas siya ng opisina na mabilis ang hakbang, kasunod sina Dr. Tan at Ma'am Faye. Sa corridor, mas dumami na ang tao. May guard na ngayon sa consultation room kung saan naroon ang pamilya ni Adrian, may 2 nurse sa station na nagbubulungan at biglang tumahimik nang mapadaan siya, at sa dulo, nakita niya si Daniel kausap ang IT personnel sa harap ng monitor. Paglapit niya, kita sa screen ang grainy na kuha ng hallway malamig na kulay, timestamp sa sulok, mabilis ang galaw ng ilang tao dahil sa low frame capture. Ipinayos iyon ni Daniel sa isang partikular na frame. Kita ang prep counter sa loob ng partial glass panel, si Mara na nakatungo sa tray, at isang babaeng naka-scrub cap at mask na bahagyang nakatalikod sa camera. Hindi malinaw ang mukha, pero malinaw ang pulso. At naroon nga ang makapal na chain bracelet. "You recognize it?" tanong ni Daniel nang hindi inaalis ang mata sa screen. "Yes," sagot ni Mara, at mas tahimik siya kaysa sa inaasahan niya. "Sino?" "Selena Sarmiento." Ilang segundo, walang gumalaw. Saka dahan-daang bumaling si Daniel sa kanya. "Nasaan siya ngayon?" Sumagot si Ma'am Faye, "May office siya sa 6th floor admin annex. Pero hindi ko po alam kung umuwi na." "Hanapin," sabi ni Daniel sa guard. "At walang aalis sa admin annex nang hindi ko nalalaman." Umalis ang guard agad. Sa likod nila, dumating si Nico, namumutla pa rin, hawak-hawak pa rin ang envelope kahit mukhang hindi na niya namamalayan. Nang makita nito ang screen, unti-unting bumaba ang balikat niya na para bang may bahagi ng bigat na hindi na sa kanya nakaturo. Ngunit hindi gaman ang pakiramdam ni Mara sa pagbabagong iyon. Sa halip, lalo lang tumalim ang tanong kung bakit. Bakit si Selena? Bakit dito? Bakit ngayon? At bakit si Adrian ang namatay? Biglang bumukas ang consultation room at lumabas si Elena, kasunod ang bayaw niyang lalaki at ang payat na kapatid. Namumula pa rin ang mata niya ngunit matigas na ulit ang panga. "Ano yan?" tanong niya nang mapansing lahat sila nakaharap sa screen. Nagkatinginan sina Dr. Tan at Daniel. Sa huli, si Mara ang humarap. "May nakita sa CCTV," sabi niya. "May lumapit sa prep area bago na ibigay ang gamot." "Sino?" Hindi siya agad sumagot. Ramdam niya ang napakaliit ngunit napakabigat na pagitan ng karapatan ng pamilya na malaman at ang panganib ng pagsasabi ng hindi pa formal na napatutunayan. Ngunit sa mukha ni Elena, wala nang puwang ang malabong salita. "Isang admin doctor," sabi ni Mara. "May basis kami para tanungin siya." "Tanungin?" ulit ni Elena, mapait ang ngiti. "Ang asawa ko patay, tapos tanungin." Lumapit si Daniel. "Ma'am, iniimbestigahan na po namin. Kailangan lang maayos ang proseso para hindi bumagsak ang kaso." Tinitigan siya ni Elena, saka humarap muli kay Mara. "Kilala mo siya?" Sa tanong na iyon, parang may maruming tubig na umakyat sa lalamunan ni Mara. "Oo," sabi niya. "Dati ko siyang katrabaho. At may problema kayo noon." Napapikit siya ng saglit. Masyadong matalim si Elena. Masyadong mabilis makadama kung saan masakit. "Oo," sagot niya. Hindi na siya nagsinungaling. "Pero hindi ko yun sinasabi para ilihis ang sisi. Sinasabi ko dahil baka may koneksyon." Huminga ng mabigat si Elena, saka tumingin sa screen. Ang kamay niya ay dahan-daang napunta sa bibig niya, hindi para pigilan ang iyak kundi para pigilan ang panginginig. "So may ibang taong gumalaw sa gamot ng asawa ko," sabi niya, tila kinakausap ang sarili, tila sinusubukang buuin ang bagong anyo ng trahedya. "At kung walang camera, baka ikaw na lang ang tinuro ninyo." Walang sumagot, dahil totoo, kung wala ang grainy na frame na iyon, malamang ang usapan ay iikot lang sa tired doctor, system error, retraining, settlement, at isang pamilya na paghihirap ang patunayan na may higit pa sa kapabayaan. Maya-maya, nag-vibrate ang radyo ng guard na ipinadala sa 6th floor. Lahat napatingin. "Sir," sabi ng boses mula sa statek, "na-check na po namin yung office ni Dra. Sarmiento. Bukas po ang ilaw pero wala siya rito. May bag po sa loob." Kumunat ang noo ni Daniel. "Check the parking, lobby, at rear exit. Huwag hahawakan ang gamit." "Copy po." Naramdaman ni Mara ang biglang paglamig ng kamay niya.
Ang pag-alis ni Selena sa ganitong sandali ay hindi pa patunay ng kasalanan, pero hindi rin ito magandang senyales. Sa mga koridor ng ospital, mabilis kumalat ang impormasyon. Maaaring naramdaman na ni Selena ang galaw. Maaaring may nag-text. Maaaring ilang minuto lang ang pagitan ng pagkakaalam at pag-alis. May locker pa ba siya sa older staff room? Tanong ni Mara kay Ma'am Fe. Dati meron, sagot nito. Hindi ko lang alam kung active pa. Check ito, sabi ni Daniel. Napatingin si Elena kay Mara. Kung siya yan, sabi niya, nanginginig ang boses hindi sa kahinaan kundi sa pigil na puot, gusto kong malaman kung bakit ang asawa ko ang pinili niyang mamatay. Ang tanong ay tumama kay Mara ng diretso. Dahil iyon din ang tanong niya. Kung may galit si Selena sa kanya, bakit si Adrian? Bakit isang lalaking ordinaryong pumasok sa na walang kamalay-malay? At sa mismong sandaling iyon, may pumutok na alaala sa isip niya, napakalinaw, napakabilis, na parang matagal nang naghihintay ng cue para lumitaw. Isang buwan na ang nakalipas, may closed-door meeting sa admin tungkol sa anonymous complaint sa charity drug procurement. Kasama siya roon bilang representative ng dahil may discrepancies sa listed emergency meds. Hindi niya inakalang malaki iyon noon, inisip lang niyang routine audit. Ngunit sa meeting, si Selena ang nag-facilitate, at nang magtanong si Mara kung bakit may ilang replacement meds na walang proper documentation sa transfer forms, sandaling tumigas ang mukha ni Selena bago ngumiti at nagsabing, "Some things are being cleaned up already, draw. Villanueva. Hindi mo kailangang pasanin lahat." Noon pa man, nakaramdam na siya ng mabahong ilalim. Ngayon, unti-unting nagkakadugtong ang mga piraso. Kung may anomalya sa pharmacy movement, kung may pressure na manahimik, kung may lumang personal na alitan, pwedeng hindi lang ito tungkol sa paghihiganti. Pwede rin itong tungkol sa pagtatakip. Daniel, sabi niya, dahan-dahan ngunit buo, baka hindi lang ako ang target dito. Lumingon ang pulis. Explain. Tumingin si Mara sa screen, sa bracelet, sa likod ng babaeng iyon na may ganitong kakayahang manakit nang hindi humahawak mismo sa patalim. May procurement complaint last month. Minor lang sa papel, pero may discrepancies sa emergency drug transfers. Kasama si Selena sa admin chain. Nagtanong ako noon, baka may gusto siyang patahimikin. Baka ang plano ay magmukha akong incompetent. Baka hindi niya inasahan na may mamamatay. Napailing si Elena. Mabagal, nangingilid na naman ang luha. Wala akong pakialam kung anong laro ninyo sa ospital, sabi niya. Ang pakialam ko, may tatay na hindi na uuwi. At wala nang mas totoo pa roon. Tumahimik ang lahat, bawat isa nilulon ng bigat ng sinabi niya. Sa malayo, muling umingit ang gurney wheel sa tiles. May umubo, may tumawag ng doktor sa Ang gabi ay nagpapatuloy, pero para kay Mara, pakiramdam niya ay papasok na sila sa bahagi ng kwento kung saan wala ng tunay na pagbabalik. Kung mahuhuli nila si Selena, may mabubuksang katotohanan na baka magligtas sa lisensya niya ngunit sisira sa ospital at lalong gugulo sa pamilya ni Adrian. Kung hindi naman, siya pa rin ang mananatiling pinakamadaling sisihin. At kahit sa mas mabuting bersyon ng lahat ng ito, walang paraan para maibalik ang buhay ng isang lalaking kanina lang ay humihinga. Muling kumaluskos ang radyo ni Daniel. Lahat tumingin dito. Sir, sabi ng guard, hingal ang boses, may nakita po kaming sasakyan sa basement na paalis na sana. Naabutan po sa gate, nandoon po si Sarmiento. Walang nagsalita, si Mara ay dahan-daang pumikit, hindi bilang ginhawa kundi bilang paghahanda. Dahil alam niyang kapag humarap sila kay Selena, hindi lang isang taong posibleng may sala ang makikita niya. Haharap din siya sa bersyon ng sarili niyang matagal niyang iniiwasan ng doktor na alam na may kabulukan sa sistema pero umasa pa ring sapat na ang pagiging maayos para hindi siya kainin ito. Haharap din siya sa bersyon ng sarili niyang matagal niyang iniiwasan ng doktor na alam na may kabulukan sa sistema pero umasa pa ring sapat na ang pagiging maayos para hindi siya kainin ito. Dalhin niyo ako sa basement, sabi niya, at bago pa siya mapigilan ni na Dr. Tan o ni Ma'am Fe, nakalakad na siya kasabay ni Daniel sa direksyon ng service elevator. Sa bawat hakbang, naririnig niya ang tik-atik ng rubber soles sa makintab na tiles, ang mahina ngunit paulit-ulit na ugong ng fluorescent lights, at ang sarili niyang hiningang hindi pa rin bumabalik sa normal. Sumabay sa kanila si Dr. Tan, tahimik ngunit halatang ayaw mawala ng kontrol sa sitwasyon, habang si Ma'am Fe ay naiwan sa station para bantayan ang galaw sa floor.
Sa may elevator, may dalawang watcher ng pasyente na umurong ng bahagya nang makita ang pulis at ang tensyon sa mga mukha nila. Bumukas ang pinto ng elevator nang may mahabang tunog na parang paghikab ng lumang makina, at pagpasok nila, biglang sumikip ang espasyo, mas ramdam ang amoy ng disinfectant na nakahalo sa pawis, kape, at kung anong metalikong lamig ng ospital na hindi nawawala kahit alas 11 na ng gabi. Habang bumababa sila, tumingin si Mara sa refleksyon niya sa stainless wall ng elevator. Namumutla siya, may bahid ng tuyong dugo sa laylayan ng scrub top niya, malamang galing sa CPR kay Adrian. Nagmukha iyong marka ng kasalanan kahit alam niyang hindi ganoon kasimple ang lahat. Sa gilid ng refleksyon, nakita niya si Daniel na nakatitig lang sa tumatakbong numero ng palapag, kalmado ang mukha sa paraang nakakapagtiwala at nakakatakot ng sabay. Si Dr. Tan naman ay nakababa ang tingin sa cellphone, mabilis ang daliri sa pagtatype, malamang tinatawagan ang legal o kung sinong board member na kailangang maunang makaamoy sa sunog bago ito maging apoy. Hindi na iyon ikinagulat ni Mara. Sa ganitong klaseng gabi, kanya-kanya ang lahat ng tao ng tinatakbuhang altar. Pagbukas ng elevator sa basement level, agad bumungad ang mas mabigat na hangin. Amoy gasolina, alikabok, mahinang usok ng tambucho, at sementong matagal nang basa sa halumigmig. Mahina ang ilaw sa parking area, dilaw at may ilang bahaging kumikislap na parabang kahit ang kuryente ay nag-aalinlangan sa gabing ito. May isang guard malapit sa boom barrier, at sa di kalayuan, may itim na sedan na nakahinto sa gilid, bukas ang driver side door. Nakatayo roon si Selena Sarmiento, tuwid ang likod, isang kamay nakahawak sa strap ng handbag, ang isa nasa tapat ng dibdib na parang pinipigilan ang sariling inis. Naka-cream blouse siya sa ilalim ng navy blazer, hindi na scrub suit admin look, polished, controlled, malinis. At kahit malayo pa, naamoy na agad ni Mara ang pabango. Pareho, walang duda, tumigil ang mga paa niya. Hindi dahil sa takot lang, kundi dahil sa bilis ng pagbabalik ng lahat ng nakaraan sa iisang amoy na iyon. Si Selena ang unang napalingon nang tuluyang makalapit sila. Wala ni isang saglit na nagpanggap itong nagulat. Sa halip, dumaan lang sa mukha nito ang bahagyang pagkapiken, parang naabala siya sa isang bagay na dapat naayos na sa itaas. Ano na naman ito? Tanong niya sa guard, ngunit kay Daniel siya nakatingin. Bakit hindi ako makalabas? Kailangan ka naming makausap, sagot ni Daniel. Tungkol sa nangyari sa Naglipat ang tingin ni Selena kay Mara. At doon, sa simpleng pagtama ng mga mata nila sa isa't isa, bumalik ang lahat ng dati nilang hindi natapusang lamig ng resident lounge, ang ethics complaint, ang mga ngiting may saksak sa loob, ang pakiramdam na sa bawat taon na lumipas, hindi naman talaga sila naglayo, nagtago lang sa iba't ibang departamento ng iisang gusaling puno ng lihim. Patay na ba? Tanong ni Selena, at walang lambot ang boses niya. Hindi awa, hindi gulat, calculation. Ang baywang ni Mara ay tila lalong tumigas. Oo, sabi niya, patay si Adrian. Saglit na may dumaan na kung ano sa mukha ni Selena, hindi malinaw kung pagkapahiya, pagkairita, o pagkabigla. Ngunit kung ano man iyon, mabilis itong nawala. I'm sorry to hear that, sabi niya, at napakakinis ng tono na lalo lang lumalim ang init sa dibdib ni Mara. Pero wala akong kinalaman sa clinical management niyan. Lumapit ka sa prep area bago maibigay ang gamot, sabi ni Daniel. Nakunan sa CCTV. Lumapit ako, yes, sagot ni Selena, halos agad. May concern ako sa admin coordination ng drug discrepancy. Hahanapin ko sana si Ma'am Faye. Hindi ko alam na bawal palang lumakad sa hallway. Hindi lang hallway, sabi ni Mara. Nasa mismong prep area ka. At nakita mo, tanong ni Selena, bahagyang tumaas ang kilay. O gusto mo lang makita? Maliliit na salita lang iyon, ngunit sa ilalim, naroon na agad ang lumang estilo nito gawing emosyonal ang nagsasabi para mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Narinig ni Mara si Dr. Tan na umubo ng mahina sa likod, marahil babala na huwag magpadalos-dalos. Pero pagod na si Mara sa pagiging maingat sa mga taong sanay gamitin ang pagiging maingat ng iba laban sa kanila. Naamoy kita, sabi niya. At may bracelet ka na tugma sa footage. Dahan-daang tumingin si Selena sa sarili niyang kaliwang pulso, kung saan naroon nga ang makapal na gold chain bracelet. Saka siya tumawa ng mahina, hindi masaya, kundi may halong insulto. Bracelet, pabango,
Diyos ko, Mara, ganito na ba ka-desperado? Enough, sabi ni Daniel. Nasaan ka exactly between alas 10:35 and alas 10:45 p.m.? Sumandal si Selena sa bukas na pinto ng sasakyan, maganda pa rin ang tindig kahit halatang nanggigigil na. Nasa 6th floor ako, then bumaba ako sa 2nd, then dumaan dito. Admin rounds. Tanungin niyo logs, guard, sino man. Dumaan ka sa Sandali, bakit? Kasi may narinig akong may issue sa medstock. Gusto kong siguraduhin na hindi magpapanik ang staff habang hindi pa malinaw. Natawa si Mara nang walang saya. Hindi magpapanik, yes, sagot ni Selena, at ngayon ay bahagyang tumigas ang boses. Because unlike you, may mga taong marunong umisip bago lumikha ng gulo. Ilang saglit, wala nang ibang tunog kundi ang mahinang andar ng isang paparating na van sa kabilang bahagi ng basement at ang patak ng tubig mula sa isang lumang tubo sa poste. Si Mara ay tumingin kay Selena at nakaramdam ng kakaibang paghahalo ng galit at pagkadiri, hindi lang dahil sa posibleng ginawa nito, kundi dahil sobrang pamilyar pa rin sa kanya ang paraan ng babaeng ito na gawing professional vocabulary ang moral rot. May discrepancy sa stock, sabi ni Daniel. May high alert medication na napunta sa maling tray. Ikaw ay nasa lugar bago ma-inject ang pasyente. At umalis ka agad pagkatapos mamatay ang pasyente. Hindi ako umalis agad, putol ni Selena. Pababa ako para kunin ang sasakyan ko dahil tapos na ako. May bag ka sa office mo, sabi ni Daniel. Ibig sabihin hindi ka pa talaga tapos. Sa unang pagkakataon, hindi agad sumagot si Selena. Maliit na bagay lang iyon, ngunit nakita ni Mara ang bahagyang pag-igting sa panga nito. Kailangan kong huminga, sagot nito sa wakas. Hindi ko obligasyong magpaliwanag sa bawat galaw ko dahil lang may nagkamali sa Nagkamali, ulit ni Mara, mahina ngunit nanginginig. Ganon lang sayo. Nagkamali, tumingin si Selena sa kanya ng diretso. Yes, nagkamali. At kung titigil ka sa pag-acting na para bang ikaw lang ang may konsensya sa building na ito, baka mas maaga nating makita ang totoo. Sabihin mo na lang ang totoo, sabi ni Mara. Narinig niyang paos na ang boses niya, ngunit hindi na niya ininda. Anong ginawa mo sa tray? Si Selena ay tumahimik, dahan-dahan niyang isinara ang driver side door hanggang sa kumatok iyon ng marahan. Saka siya humakbang palapit, hindi sapat para maging banta, sapat para maramdaman ang lakas ng presensya niyang lagi niyang ginagamit na sandata. Alam mo kung ano ang problema mo. Sabi nito, kay Mara lang. Akala mo ang laban natin noon ay tungkol sa tama at mali. Hindi, tungkol iyon sa kung sino ang handang makita ang mundo kung ano ito. At ano ito sayo? Tanong ni Mara. Presyo, trade-off, body count, reality, sagot ni Selena. Reality na ang ospital na ito ay hindi pinapatakbo ng mga idealistang umiiyak sa chart wording. Pinapatakbo ito ng kompromiso, ng funding, ng tao sa taas, ng tao sa barangay, ng taong may kapangyarihang magsara ng charity wing kapag napahiya. So you admit may tinatago kayo, sabi ni Daniel. Napabilang sa kanya si Selena. Sinasabi ko lang na hindi child's play ang institution. Hindi mo pa rin sinasagot ang tanong, sabi ni Daniel. May kinalaman ka ba sa pagkakapalit ng gamot? Wala, mabilis, diretso. Ngunit sa bilis na iyon, may sobrang talam na nagpaalala kay Mara kung paanong ang mga tunay na kasinungalingan ni Selena noon ay laging handang-handa. Lumapit ako sa prep area dahil may nahanap akong possible shelf error, dagdag nito. At pagdating ko, nakita kong si Mara ay nakatutok sa tray. Tatawagin ko sana siya, pero may commotion. Hindi ko na inabot, nagsinungaling ka, sabi ni Mara. Hindi mo ako tinawag, at ikaw ba siguradong maririnig mo ako? Balik ni Selena. O abala ka sa pagiging mahusay. Napapikit si Mara ng isang segundo. Kung dati, kaya pa niyang kainin ang mga ganitong banat at manatiling professional. Pero ngayong may bangkay sa itaas at pamilyang naghihintay ng paliwanag, hindi na kaya ng lumang disiplina ang bigat ng mga salita. Kung alam mong may shelf error, bakit hindi mo agad pinahinto ang paggamit ng buong cart? Tanong niya, malinaw, isa-isa ang pantig. Bakit hindi ka nag-code recall? Bakit hindi ka tumawag sa charge nurse? Bakit hindi ka naglabas ng alert? Walang sagot si Selena. Huminga ito sa ilong, mabagal, saka tumingin kay Dr. Tan, na kanina patahimik. Sir, ganito na ba tayo ngayon? Tanong niya.
Sa parking lot ako iimbestigahan ng walang HR, walang counsel, walang context. Hindi sumagot agad si Dr. Tan. Ang mukha niya ay mas mahirap basahin ngayon, marahil dahil lumalalim na ang problema sa puntong hindi na ito simpleng damage control. Selena, sabi niya, answer the questions. Sa unang pagkakataon, lumitaw ang bagay na bihira niyang makita sa babaeng ito, sugat sa composure. Hindi pagbagsak, hindi pag-iyak, hindi paghingi ng tawad, kundi iyong punit sa ibabaw ng kontrol kapag biglang naramdaman ng isang taong sanay humawak ng narrative na hindi na kanya ang susunod na eksena. Hindi ko in-escalate agad, sabi niya. Satisfied. Why? Tanong ni Daniel. Dahil hindi ko pa alam ang extent, sagot niya, mabilis. At oo, ayoko ng panic. At kung may maunang gumamit, tahimik na tanong ni Mara. Si Selena ay napatingin sa kanya, at sa loob ng ilang segundo, wala ang lahat ng polished phrasing. Nandoon lang ang pagod, yabang, at isang malamig na pragmatism na matagal nang kinatatakutan ni Mara sa mga taong may sapat na kapangyarihan para isipin na pwedeng i-manage ang panganib kapag hindi pa sila ang tinatamaan. I did not think someone would use it that fast, sabi niya. Parang may humampes ng malakas sa tenga ni Mara. Hindi niya alam kung gaano katagal bago siya nakapagsalita. So alam mong may chance, sabi niya. At hinayaan mo. Hindi ko hinayaan, biglang sagot ni Selena, mas malakas. Hindi ko lang inasahan na sa isang gulo ng walang magdo-double check. Bulong ni Mara, at doon na tuluyang nagbago ang init sa dibdib niya. Hindi na lang galit, mas malinaw, mas malalim. Ito ang gusto mo. Nasa dulo, balik sa akin. Dahil ikaw ang nag-inject, singit ni Selena, at hindi na niya napigilan. Lumabas na ang bangis sa boses. Ikaw ang doktor. Ikaw ang may final responsibility. Huwag mong ibalot sa drama ang katotohanang may kamay ka rito. Natigilan ang lahat, kahit si Daniel ay bahagyang umurong ng tingin, para bang alam niyang may nasagi ng pader na hindi na basta usapin ng protocol. At oo, totoo ang sinabi ni Selena. Iyon ang pinakamasakit. Iyon din ang hindi mabubura. Si Mara ay nakatayo, ramdam ang bigat ng bawat taon ng training na paulit-ulit nagturo sa kanila na kapag may order na nakapangalan sa'yo at gamot na tinurak ng kamay mo, hindi mo pwedeng ipasa ang lahat ng sisi sa sistema. Kahit pa may shelf error. Kahit pa may late escalation. Kahit pa may tao sa likod na gumalaw ng tray. Oo, sabi niya, at nagulat siya sa sarili niyang katahimikan. May kamay ako rito. Tumingin siya kay Selena ng diretso. At haharapin ko iyon. Ang hindi ko hahayaang mangyari, ikaw ang magtuturo sa akin ng responsibility habang ikaw ang pumiling huwag pigilan ang alam mong pwedeng makapatay. Bumukas ang pinto ng basement access at may mabilis na yabag na bumaba si Elena, kasunod ang bayaw niya. Hindi siya napigilan ng guard, marahil dahil mas mahirap pigilan ng isang byuda kaysa sa kahit anong admin order. Anong ibig sabihin nun? Tanong niya. Hingal, ang mata agad tumama kay Selena. Alam mo, walang nagsalita. Alam mong may maling gamot. Umikot ang tingin ni Elena sa bawat mukha, at nang walang agad na sumagot, parang doon na tuluyang bumigay ang manipis na hibla na kanina pa niya hawak. Sumagot kayo. Sigaw niya, boses palm unit sa echo ng basement. Huwag niyo akong gawing tanga. Sino ang may alam? Sino ang hindi nagsalita? Sino ang pumatay sa asawa ko? Napapikit si Mara. Walang sagot na hindi makakasugat. Walang salita na makakapili ng iisang kontrabida at magpapagaan sa pamilya. Dahil ang katotohanan, habang unti-unting lumino, ay lalo lang nagiging marumi, may systemic error, may late intervention, may human assumption, may arrogance, may pressure, may isang doktor na nagturok, may isang admin doctor na hindi nag-code recall, may ospital na sanay unahin ang pag-control kaysa pag-amin. Maraming kamay. Iisang patay. Ma'am, sabi ni Daniel, lumapit ng bahagya kay Elena. May mga statement na ayoko ng statement. Putol niya. Ang bayaw niyang lalaki ay humawak sa siko niya ngunit hindi siya umalis. Nakatingin siya ngayon kay Selena na para bang gusto niyang batasin ito sa tingin pa lang. Kung alam mo, sabi niya, halos pabulong pero mas masakit, pinili mong mas importante ang pangalan ninyo kaysa buhay niya. Napalunok si Selena. Sa unang pagkakataon, hindi niya nasalag agad. Hindi ganoon ka-simple, sabi niya, mahina. Simple lang sa amin, sagot ni Elena. Patay ang asawa ko. At sa isang iglap,
Namayani ang katahimikan na mas mabigat kaysa sigaw. Kahit ang maingay na basement ay tila umurong. Ang guard sa boom barrier ay nakatingin sa sahig. Ang van sa malayo ay tumigil muna bago muling yumandar ng dahan-dahan. Ang patak ng tubig sa tubo ay parang mas malinaw, isa-isa, parang orasan. Si Mara ay nakatingin kay Elena at alam niyang unti-unti na silang papasok sa huling bahagi ng gabing ito sa mga formal statement, sa katawan na ililipat, sa police blotter, sa admin memos, sa tawag sa pamilya, sa postmortem request, sa mga abogado, sa media risk, sa ethics board, sa tanong kung sino ang masasalba at sino ang lulubog. At alam din niyang kahit anong katotohanan ang mahawakan nila, hindi malilinis ang lahat. May mabubunyag, may matatakpan, may aamin, may aayaw umamin. Ngunit ang dating simpleng kwento ng nagkamaling doktor ay tuluyan nang namatay rito sa basement. Ang sumisibol ngayon ay mas masakit, isang sistema ng mga taong marunong magpasa ng panganib hanggang may isang ordinaryong pamilya ang mabasagan nito. Tumingin si Daniel kay Dr. Tan. "I'm taking formal statements tonight." Tumango si Dr. Tan ng mabigat, parang 10 taong tumanda sa loob ng ilang oras. "Do what you have to do." Si Selena ay dahan-daang umayos ng tindig, pero hindi na ibalik ang dati niyang kinis. Si Mara naman ay tumingin sa sariling mga kamay. Bahagya pa rin silang nanginginig. Kamay ng doktor. Kamay ng taong gusto lang gumawa ng tama. Kamay ng taong hindi naging sapat ang kabutihan para pigilan ang kapalpakan ng iba at ang sarili niyang sandali ng hindi pagdududa. At sa unang pagkakataon, tinanggap niya na ang susunod na laban ay hindi na para lang patunayang hindi siya mamamatay tao. Laban na rin iyon para aminin kung hanggang saan talaga ang pagkukulang niya, kahit pa masakit, kahit pa sirain siya niyon. Dahil kung may matitira man mula sa gabing ito, hindi na iyon reputasyon. Baka kay titing na katotohanan na lang. Baka kay titing na katotohanan na lang. Pagkatapos ng mga salitang iyon, hindi agad gumalaw ang sinuman. Parang ang mismong basement ay huminto upang pakinggan ang bigat ng gabing bumagsak sa kanilang lahat. Sa kadahan-daang bumawi ang mundo sa pamamagitan ng maliliit na ingayang ugong ng exhaust fan sa kisame, ang pagtalbog ng malayong yapak ng utility sa rampa, ang paglangit-ngit ng boom barrier kapag may sasakyang dahan-daang pinapayagang lumabas sa kabilang lane. Si Elena ang unang umurong, hindi dahil humina siya kundi dahil tila napagod bigla ang buto niya sa pagdadala ng galit. Humawak siya sa gilid ng konkretong poste, pumikit, at sa ilang segundong iyon, nakita ni Mara na hindi lang asawa ang nawala sa babae, para ring may isang buo at simpleng paniniwala sa mundo ang namatay kasama ni Adrian. Iyong paniniwalang kapag dinala mo ang mahal mo sa ospital, may maaasahan kang malinaw na kamay, maayos na sistema, at mga taong hindi naglalaro ng kapangyarihan sa tabi ng kama ng may sakit. "Ma'am, kailangan na po nating umakyat," maingat na sabi ni Daniel. "Kukunin ang formal statements, at kung gusto ninyo ng medical legal request at postmortem coordination, mas maayos iyon sa taas." "Aayusin." Ulit ni Elena, mapakla ang tawa na lumabas sa lalamunan niya. May maayos pa ba? Ngunit hinayaan niyang akayin siya ng bayaw niya. Habang umaalis siya, napalingon siya kay Mara, hindi na sing talam ng nauna ngunit mas mabigat. "Huwag kang magsisinungaling sa papel," sabi niya. Kahit isang salita lang. Tumango si Mara. Hindi siya nangako ng malaki. Iyon na lang ang kayang niyang ibigay ng hindi hungkag. Umakyat silang muli sa itaas, ngunit ang pakiramdam ni Mara ay para siyang hindi na bumalik sa parehong gusali. Pareho pa rin ang malamig na ilaw ng koridor, pareho ang bulletin board, pareho ang station na may mga forms at ballpen na nakakadena, pareho ang chapel sa dulo, ngunit bawat bagay ay mayroon ng anino ng nangyari. Ang consultation room ay ginawang pansamantalang lugar ng katotohanan. May rectangular table sa gitna, may water dispenser sa sulok, may 3 plastic na baso na walang gustong uminom, at may mahinang amoy ng instant coffee at tissue paper. Umupo si Elena sa isang gilid, ang bayaw at kapatid niya nasa magkabilang tabi. Si Daniel nasa unahan, may maliit na notebook at recorder na ilalabas lang kapag pumayag ang lahat. Si Dr. Tan nasa dulo, hindi na nangingibabaw ang tindig kundi parang nabawasan ng ilang pulgada sa bigat ng sitwasyon. Sa kabilang bahagi, umupo si Selena, tuwid pa rin ang likod ngunit wala na ang dating natural na kintab ng kumpiyansa. Ang gold bracelet niya ay naroon pa rin sa pulso, at paminsan-minsan,
Sumasaya diyon sa mesa na may mahinang lag-itik na parang metronome ng kaba. Si Mara ay pumili ng upuan na hindi masyadong malapit kay Elena at hindi rin masyadong malayo, distansyang hindi bastos, hindi rin takas. Pagkaupo niya, naramdaman niya ang pagod sa hita, sa likod, sa batok, sa mga daliring ilang oras nang naninigas sa pagpigil sa sariling manginig. "This will be documented," sabi ni Daniel. "At gusto kong malinaw, anumang sasabihin ninyo rito pwedeng maging bahagi ng formal case." Tumango ang lahat, bagaman magkakaiba ang ibig sabihin ng pagtango nilang iyon. Para kay Elena, iyon ay pahintulot na may tala ang pagkawala ni Adrian. Para kay Dr. Tan, marahil iyon ay pagsang-ayon sa isang proseso na hindi na niya ganap makokontrol. Para kay Selena, maaaring kalkulasyon kung aling bersyon ng katotohanan ang pinakaligtas. Para kay Mara, iyon ay pagsuko sa katotohanang wala ng paraan para maibalik sa ordinaryong gabi ang gabing ito. Si Daniel ang nagsimulang magtanong kay Nico tungkol sa stock discrepancy. Mabagal, detalyado, paulit-ulit. Anong oras niya napansin? Saan eksaktong shelf? Sino ang last shift na nagbalik ng meds? May written alert ba? Bakit hindi agad natawagan ang charge nurse? Habang sumasagot si Nico, halatang namimilipit ang konsensya nito sa mga pagitan ng bawat sagot. Hindi ito mukhang masamang tao. Mukha itong tipikal na empleyado ng isang sistema na araw-araw ay nag-a-adjust sa kulang na tao, kulang na oras, kulang na kontrol, hanggang sa masanay na lang sa mga sana walang mangyari. At doon mismo nagmumula ang mga trahedyang ganito, hindi palaging sa isang halimaw, minsan sa 10 ordinaryong tao na may tig-iisang maliit na desisyong ipinagpaliban. Na-notify mo ba si Drew Sarmiento about the discrepancy before the event? Tanong ni Daniel. Opo, sagot ni Nico, halos pabulong. Nag-message po ako sa admin chain kasi may issue sa transfer log. Siya po yung nag-reply na hold the noise until verified. Hold the noise, ulit ni Elena, tila tinitikman ng kapeitan ng mga salitang iyon. Bahagyang ibinaba ni Nico ang ulo. Sorry po, hindi tumugon si Elena. Marahil dahil walang sorry na say sapat at mas lalo lang lumiliit ang salita kapag inihaharap sa patay. Nang si Selena na ang tinanong, ramdam agad ni Mara ang pagbabago ng tono sa silid. Mas mahigpit ang dibdib ng lahat. Did you or did you not receive notice about the emergency med discrepancy before patient Adrian de la Cruz was given the wrong medication? Tanong ni Daniel. I received a preliminary concern, sagot ni Selena. Not a confirmed discrepancy. At pagkatapos, I checked with pharmacy routing and went down to assess whether the floor had been informed. Did you inform the floor? Dito tumigil si Selena. Sa munting pagtigil na iyon, mas malinaw pa sa kahit anong sigaw ang kahinaan ng depensa niya. Not formally, sagot niya. Why? Tanong ni Daniel. Hindi agad sumagot si Selena. Sa halip ay huminga siya ng malalim, tumingin kay Dr. Tan na hindi gumanti ng tingin, saka tumingin kay Mara. Because once a high alert discrepancy is announced without full verification, everything stops, sabi niya. Charts are delayed, meds are locked, panic spreads, relatives hear things have formed, and if it turns out to be an isolated shelf placement error, the entire floor absorbs unnecessary damage. Unnecessary damage, mahinang ulit ni Elena. Hindi mo man lang marinig sarili mo. Tumingin si Selena sa kanya, at sa unang pagkakataon, parang may manipis na lamat ng hiya na dumaan sa mukha nito. I am not saying your husband was unnecessary. Pero yung pinsala sa sistema ang una mong inisip, sagot ni Elena. Hindi buhay. Tahimik si Selena. Si Mara ay nakatingin dito, at habang nakikinig, unti-unting lumilinaw sa kanya na may mga taong hindi kailangang manakit ng may sadya para makapatay. Sapat na ang sobrang pagtitiwala sa sariling kakayahang i-manage ang risk. Sapat na ang pag-aakalang makokontrol mo ang chain of harm hanggat hindi pa ito sumasabog sa mukha mo. Sapat na ang pagtingin sa tao bilang variable sa proseso. At pumunta ka sa prep area, sabi ni Daniel. Oo, sagot ni Selena. Lumapit ako. Hinawakan mo ba ang tray? Muli, ang munting pagitan. Muli, ang paghigpit sa hangin. I moved one vial aside, sabi niya. Parang may dumaan na kuryente sa gulugod ni Mara. What? Halos sabay-sabay na sabi ni Mara at Daniel. Hindi ko naman pinalitan intentionally. Mabilis na dagdag ni Selena, biglang mas buhaghag ang tono.
May dalawang magkahawig na vial sa counter. Itinabi ko yung isa para i-check sana. Pero may tumawag sa akin. Nag-ulo yung area. I assumed you assumed, putol ni Mara, at ngayon ay wala nang pagpigil sa boses niya. You touched the tray I was preparing and then walked away. I was trying to prevent without telling me. May trauma sa kabilang bed. Sigaw na rin ni Selena, at doon tuluyang nawala ang makinis niyang balat. Ikaw ba may idea kung gaano kagulo noon? Oo, sagot ni Mara, matalim. Kasi ako ang nasa gitna nun. Nagkatinginan ng mga tao sa silid habang lumalakas ang dalawang boses na matagal nang may sugat sa isa't isa. Ngunit hindi na ito simpleng personal na banggaan. Nasa lamesa na ang katawan ni Adrian kahit wala siya roon. Nasa lamesa na ang bawat desisyong ipinagpaliban. Did you replace or mix positions of the vials? Tanong ni Daniel, mas madiin. I don't know, sagot ni Selena, at ang apat na salitang iyon ay mas nakakatakot pa sa anumang tahasang pag-amin. I was trying to isolate it, but you don't know what you left on the tray. No, walang kumilos. Si Elena ay tumingin lang kay Selena, parang hinuhubaran ng babae ng lahat ng titulo at posisyon hanggang sa maiwan na lang ang taong tumingin sa isang mapanganib na sitwasyon at nagpa siya pa ring hindi magsalita ng malinaw. At ikaw, sabi niya kay Mara nang hindi inaalis ang tingin kay Selena, hindi mo rin na double check. Napapikit si Mara. Hindi, sagot niya. Hindi niya pinagandahan. Hindi niya nilagyan ng excuse. Hindi ko na double check ng sapat. Bakit? Ito ang tanong na mula't mula pa ay hinihintay niya at kinatatakutan. Hindi bilang doktor, bilang tao. Huminga siya ng malalim. Naamoy niya ang murang air freshener ng consultation room, ang halimuyak ng mainit-init na carton mula sa food box na iniwan sa counter kanina, ang bahagyang amoy ng ospital na hindi matanggal sa kahit anong dingding. Pagod ako, sabi niya. At hindi dapat maging sapat na paliwanag iyon, pero bahagi iyon ng totoo. Magulo ang floor. Maraming sabay-sabay. Nagtiwala ako sa sequence na hawak ko. Nakita ko ang label pero hindi ko na-verify ulit sa paraang dapat kong ginawa. Akala ko kontrolado ko ang chaos. Tumingin siya kay Elena. Hindi ko kontrolado. Ramdam niya ang kirot ng hiya sa leeg, sa tenga, sa dulo ng panga. Ang totoo, mas madaling buuin ang kwento bilang pure sabotage o pure system failure, dahil doon may malinaw na kontrabida o abstract na may sala. Pero ang pinakamasakit na bersyon ay ito, may mga taong may magkakaibang pagkukulang, at ang pagkukulang ng isa ay sumanib sa pagkukulang ng isa pa hanggang may isang pusong tumigil. Si Elena ay hindi umiyak agad. Sa halip, pinisil niya ang tulay ng ilong niya, pumikit, at dahan-daang napailing. Ang hirap ninyong patawarin, sabi niya, halos pabulong. Kasi walang isa sa inyo ang pwedeng ituro lang. Wala nang mas tumpak pa roon. Hindi malinis ang hustisya sa gabing ito. Hindi rin malinis ang katotohanan. Ngunit dahil hindi sila pinayagang magtago sa simpleng kwento, mas mabigat ang kailangan nilang buhatin. Nagpatuloy ang statement, lumabas ang chain ng mensahe, ang admin reply ni Selena, ang inventory notes ni Nico, ang CCTV frame, ang admission ni Mara sa failure to re-verify, ang pressure mula sa taas na panatilihing internal muna ang issue. Nang mabanggit ang procurement discrepancy noong nakaraang buwan, napatingin si Dr. Tan kay Selena na may halong pagkadismaya at takot, at doon naramdaman ni Mara na may mas malalim pang lindol na darating sa ospital matapos ang gabing ito. Hindi na iyon laban niya lang. Mas malaking audit ang bubuksan, mas maraming chart ang titignan, mas maraming pangalan ang tatamaan. Ngunit ang pagbukas ng mas malaking kabulukan ay hindi ginhawa. Dahil kapag lumaki ang kaso, mas lalo ring mawawala ang kontrol sa kahihinatnan. I want an independent postmortem, sabi ni Elena sa huli. At gusto ko ng written incident report na hindi sanitized. Lahat, pati chain ng mensahe, pati CCTV preservation. We will coordinate, sabi ni Dr. Tan, ngunit mahina na ang dating ng administratibong wika sa harap ng isang biyudang wala ng gana sa formalidad. Hindi we will coordinate, sabi ni Elena. Gagawin ninyo. At kapag may tinanggal kayong detalye, lalabas ako. Sa media, sa barangay, sa korte, kahit saan. Tumango si Daniel. Ma'am, tutulungan ko kayong ma-document ang request ninyo. Sa mga susunod na oras, parang naging makina ang lahat. May form para sa request. May witness line. May notation sa chart.
May pirma sa incident hold. May staff na nagdala ng katawan ni Adrian para sa tamang transfer, at sa sandaling iyon, nagpaalam si Elena na makita muna siya bago ilipat. Walang sumama. Hindi kailangan. Nanatili si Mara sa labas ng room kung saan dinala ang katawan. Sa kabilang panig ng pinto, wala siyang marinig na malinaw na salita, pero naramdaman niya ang uri ng pag-iyak na hindi malakas at hindi hysteria iyong mahina, putol-putol, malapit sa tainga ng patay, na para bang baka sakaling marinig pa. Napatayo siya roon, hindi makapasok, hindi makaalis. Naisip niya ang lahat ng beses na napagdaanan na niya ang kamatayan bilang doktor at kung paanong may mapanlinlang na bahagi ng training na nagtuturo sa inyong mag-compartmentalize para mabuhay. Pero may mga gabing tumatagos. Ito iyon. Maya-maya, lumapit si Daniel sa kanya. Hawak nito ang maliit na notebook, ngunit mas malambot na ang tindig ngayon. I refer ito formally, sabi niya. Negligence at possible concealment, maybe more if the procurement angle opens. Ready ka ba? Natawa si Mara ng mahina, hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil napakawalang silbi ng tanong at napakatotoo rin. Hindi, sagot niya, pero wala na rin akong choice. Tumango si Daniel. Hindi kita bibigyan ng false comfort. Mahirap ito. Pwedeng masuspend ka habang iniimbestigahan. Pwedeng gamitin ng admin ang bahagi ng pagkakamali mo para ihiwalay ka. Pwedeng tamaan pati pamilya mo ng hiya. Alam ko. Tumahimik siya sandali, saka tumingin sa pinto kung saan naroon si Elena at si Adrian sa huling pagkakataon nilang magkasama sa ilalim ng ilaw ng ospital. Pero kung magsisinungaling ako para iligtas ang sarili ko, ano pang matitira? Hindi sumagot si Daniel agad. Sa halip, sumandal siya ng bahagya sa dingding, ang ilaw sa corridor tumatama sa gilid ng mukha niyang pagod na rin. Minsan, sabi niya, ang natitira na lang talaga ay kung paano mo dinala ang sarili mo pagkatapos. Ilang minuto pa, bumukas ang pinto. Lumabas si Elena, namumugto ang mata, ngunit tuwid pa rin ang likod. May kung anong tumanda sa mukha niya sa isang gabi lang. Lumapit siya kay Mara. Walang ibang tao ang gumalaw. Hindi kita mapapatawad ngayon, sabi niya. Baka hindi kailanman. Tumango si Mara. Alam ko, pero gusto kong marinig mo ito mula sa akin. Huminga ng malalim si Elena, at nang magsalita siyang muli, wala nang sigaw, wala nang nanginginig na galit. Mas mabigat pa, kapag dumating ang araw na gusto mong kalimutan na lang para makatulog ka ulit, huwag na huwag mong gagawin. Dahil araw-araw ko itong maaalala. Dapat ikaw rin. Parang may mabigat na kamay na inilapag sa dibdib ni Mara. Hindi parusa lang ang laman ng salita. May uri rin ng pag-angkin ng totoo. Hindi ko kakalimutan, sabi niya. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang lahat, alam niyang hindi ito pangako sa ibang tao lang. Pangako rin ito sa sarili niyang hindi na pwedeng bumalik sa lumang anyo pagkatapos nito. Nang sumikat ang pinakaunang maputlang liwanag ng madaling araw sa dulo ng bintana ng koridor, tapos na ang mga unang pirma ngunit hindi pa nagsisimula ang tunay na kapalit. Si Selena ay dinala sa hiwalay na conference room kasama ang council na dumating bandang 2:00. Si Dr. Tan ay nakaupo na lang sa admin office, tahimik, marahil inuuna na sa isip ang fallout kaysa sa tulog. Si Nico ay paulit-ulit humihingi ng tawad sa sinumang napapaharap sa kanya, pero unti-unting nauubos din ang lakas ng salitang iyon. Si Elena at ang pamilya ay sumunod sa katawan ni Adrian para sa susunod na proseso, bitbit ang papel, ang rosaryo, at ang bigat ng kawalan. Si Mara ay hindi pinayagang mag-duty pa. Inabot sa kanya ni Ma'am Fe ang written notice ng temporary relief from clinical duties pending investigation. Ang papel ay manipis lang, isang pirma, isang logo, ilang linya ng bureaucratic English. Ngunit habang hawak niya iyon, pakiramdam niya ay mas mabigat pa sa buong residency manual na inaral niya noon. Dok, mahina sabi ni Ma'am Fe, ang dating matapang na charge nurse ngayon ay para ng tiyahin na gustong umabot pero hindi alam kung saan hahawak. Umuwi ka muna. Magpahinga ka. Tumingin si Mara sa papel, saka sa bintana kung saan dahan-daang umiilaw ang langit sa ibabaw ng Quezon City. Hindi ko alam kung paano, sagot niya. Totoo iyon sa literal at hindi literal na paraan. Paano umuwi sa bahay na alam mong pagpasok mo, ikaw pa rin ang anak na inaasahang matatag? Paano humarap sa nanay mong magtatanong kung kumain ka na, nang hindi sinasabing may isang lalaking namatay sa ilalim ng mga kamay mo at ng sistemang kinabibilangan mo?
Paano matulog kung sa pagsara mo ng mata, babalik ang monitor line, ang kamay ni Adrian, ang mukha ni Elena, ang gold bracelet ni Selena, ang sariling daliri mong hindi nag-double check. Ngunit umuwi pa rin siya, dahil minsan wala namang heroic na natitira. May elevator pababa, may gate palabas, may umagang darating kahit hindi mo gusto. Sa labas ng ospital, manipis ang traffic sa madaling araw. May nagtitinda na ng lugaw sa tapat, may isang driver ng tricycle na nakahikab, may mga taong papasok pa lang sa panibagong araw na walang idea kung anong gabi ang katatapos lang sa loob ng gusaling ito. Tumayo si Mara sa gilid ng kalsada, hawak ang bag at ang notice, at pakiramdam na iya'y sabay siyang magaan at durog magaan dahil wala nang may tatago, durog dahil wala nang maibabalik. Hindi siya naligtas, hindi rin lubusang naparusahan ang iba pa. Wala pang pinal na hustisya. Wala pang pinal na hatol. Ang meron pa lang ay simula ng mahabang pagbabayad ng bawat isa sa sariling bahagi ng kasalanan. At marahil iyon ang pinakamalapit na anyo ng katotohanan sa mundong ito, hindi malinis, hindi kumpleto, hindi nakakagaan. Habang sumisikat ang araw sa ibabaw ng lungsod, sumakay siya sa unang dumaan na taxi, at sa salamin ng bintana, nakita niya ang sarili niyang refleksyon parehong mukha, pero hindi na parehong tao. Ang gabi ng isang maling vial ay hindi lang pumatay ng isang lalaki. May pinatay rin itong ilusyon sa loob niya, na pwedeng manatiling disenteng tao sa loob ng bulok na sistema nang hindi kailanman dudumihan, at nasapat na minsan ang personal na kabutihan para mailigtas ang iba. Hindi pala. Kailangan ding magsalita ng mas maaga. Kailangan ding tumanggi ng mas malinaw. Kailangan ding umamin kapag ikaw mismo ang pamaalya. At habang umaandar ang taxi palayo sa ospital, dala-dala niya hindi ang kapayapaan kundi ang mas mabigat na bag-ayang responsibilidad na mabuhay nang hindi tinatakasan ng alaala ng gabing iyon. Sa ibang bahay sa lungsod, may batang Magi gising at malalaman na hindi na uuwi ang ama niya. Sa isang conference room, may mga taong magbibilang ng pinsala sa reputasyon. Sa isang police report, may mga pangalang maisusulat na hindi na mabubura ng tuluyan. At sa dibdib ni Mara, may sugat na hindi na haanggad pang magsara ng buo, dahil may mga sugat na dapat manatiling masakit para may matutunan ang natitirang buhay mula sa pagkamatay ng iba.